Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Hindi ko ipahihintulot. Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinakmal ang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan. Binabantayan ni Negra Diabla si Aris habang ito'y natutulog. Ngunit nang marinig niya ang pagtawag ni Ador, itinago niya si Aris sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Hindi alam ni Ador na muling ginamit ni Negra Diabla ang kanyang itim na kapangyarihan laban sa kanya. At ibinalik sa kanya ang dating sumpa ng kasamaan na minsang naghari sa kanyang pagkatao. Ngunit sa kabila nito, hindi naramdaman ni Ador na siya'y muling sinapian ng kadiliman hanggang sa mabunyag ito nang magkita sila ni Gadon. Samantala, dumating si Marlon mula sa ibang bansa. At ngayon, narito ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Ay, paano na yan, Ador? Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung nasaan si Aris. Anong sabihin natin kay Sir pagdating niya? Yan nga ang iniisip ko. Hindi rin dapat malaman ni Madam Siona na nasa ospital si Sir. Dahil si Sir lang ang dapat magsabi niyan. Nagmamahala na rin ako sa pagkawala ni Ares. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Ay, wala pang nakakaalam. Paano na ngayon? Malaking ang problema yan, Ador. Sige, kausapin ko si Madam. Sa bagay, siya lang din ang pwedeng magpaliwanag kay Sir. Patawarin niyo ako, Mama. Ayaw kong kabahan kayo. Kaya pinagsabihan ko si Masa at Ador na huwag mo nang ipaalam na nasa ospital ako. Anak,
Basta ang mahalaga, maayos ka na. At salamat sa Diyos, ligtas ka. Ba't parang may iniisip kayo, Mama? May problema ba? Iho, si Aris. Si Aris? Bakit, Mama? Anong ginawa niya? Hindi namin alam. Pero ang sabi ni Masa, narinig niyang parang may umiiyak. Pagkatapos, hindi na raw nila makita sa hardin si Aris. Ano yun? Nakakaalarma nga eh. O baka naman sumama lang siya sa kaibigan niya, Mama. Pero alam mo, iba ang kutob ko. Ba't niyo nasabi yan? Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Ay, Diyos ko, ilayo mo kami sa kapahamakan. Mama, ano ba yung iniisip niyong yan? Iho, dalawa lang ang naisip ko. Paano kung gaya ng dati, may nilalang na naman na nakialam sa kanya? Gaya nung buhaya na yun. O kaya yung beklat, o yung sawa. O baka naman baka dinukot siya, ganon. Mama, malayong mangyari ang iniisip niyo. Nasa farm yung buhaya at yung sawa. At kung kidnapper naman, wala akong kilalang taong gagawa ng ganon. Hindi mo pwedeng sabihin yan ng sigurado, iho. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noon? Huwag niyo nang ituloy. Iho, Ano ba talagang nangyari, Mama? kasi ganito yun. Makinig ka, gadon. Makinig ka. Si Masa, nakita niya si Aris noon habang nag-iensayo ng karate. Pero hindi raw niya alam kung anong nangyari. Kasi pumasok kaagad si Aris sa bahay. Ay nung paglabas ni Masa, hindi na daw niya nakita si Aris. Ay, iho, sana nga. Walang masamang nangyari sa kanya. Sana dumating na siya. Kasi talagang lahat ng mga tao dito sa bahay ay kinakabahan na. Kumusta ka na, Ivana? Oh, andito ka pala, Marlon. Mabuti na ako. Magaan na yung pakiramdam ko. Hindi na gaya ng dati na parang ang bigat-bigat ng katawan ko. Mabuti naman kung ganun. Mas maayos na ang pakiramdam ko, Marlon. Hindi na katulad ng dati na mabigat ang loob ko. Mabuti kung ganun. At nakapag-move on ka na pala. Hindi pa. Ha? Bakit? Iyan ang totoo. Kahit sabihin kong maayos na ako, hindi pa rin nawawala sa isip at damdamin ko na parang may kulang o parang may nawala sa buhay ko. Nagiging problema ito na hindi ko alam kung papaano ko susolusyonan. Ay, mahirap kung ganyan. Pero hindi ako susuko. Hindi ko isusuko ang pag-asa ko na malulutas din ito. Kahit anong mangyari. Ganyan ang dapat. Positibong pag-iisip. Salamat, Artemis, sa paglalaan mo ng oras para makausap ako. Bakit? May mahalaga bang gusto mong sabihin? Kasi hanggang ngayon, nalilito pa rin ako.
Ha? Ano nga ba talaga ang nangyari sa akin? Bakit wala akong maalala tungkol sa ilang bahagi ng buhay ko? Ivana, Bakit? Bakit wala akong maalalang pangyayari noong bata pa ako? ayon ay dahil sa matagal mong pagkatulog. Dahil sa sakit mo. Anong klase ba ang sakit ko? Mahirap ipaliwanag. Ano? Mas mabuting huwag mo nang isipin yan. Sa bagay, siguro, kasalanan ko rin kung bakit ganito ako ngayon. Siguro, wala akong ginagawa. Sayang lang ang oras ko. Baka nga, subukan mong pag-isipan kung ano ba talaga ang gusto mong gawin. Ha? Kung ano ang kaya mong pagtuunan ng panahon. Para hindi puro mabibigat na isipan ang laman ng utak mo. Pero, ano naman kaya yun? Ano bang alam kong gawin? Wala naman akong kakayahan sa kahit na ano. Ha? Iyan ang isa pang bumabagabag sa akin. Parang ang tanga ko. Ha? Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako ganito. Hindi ba talaga bumabalik ang buo mong pagkatao? Ganun ba? Ay, lalabas pala ako mamaya. Pakiramdam ko kasi wala akong malinaw na pupuntahan. Isama mo si Dalia. Mukhang madami siyang ginagawa. Abala siya sa mga gawain at mga trabaho dito sa bahay. Kung ganon, Si Riani na lang ang tatawagan ko. Siguro, siya na lang ang ano yan? parang napipilitan siya tuwing tinatawag ko siya. Ganon? Alam ko na. Si Amar ang dahilan yan. Ayaw niyang maging malapit ka kay Amar. Pero siya mismo ang naglalayo sa'yo. Tama ka. Ganon din ang nararamdaman ko. Parang iniiwasan ako ni Riani. Lalong-lalo na kapag kasama niya si Amar. Babalik na ako sa Maynila bukas ng umaga. Tapos na rin ang bakasyon ko. Maiiwan ako dito. Wala na naman akong madalas na makausap. Di bale, nandyan naman si Dalia. Oo nga. Iniisip kong pumasok na ulit sa trabaho pero ano kayang trabaho ang pwede sa akin? Ano nga ba? Oo nga pala. Anong trabaho kaya ang balak mong pasukan? Yan na lang lagi ang iniisip mo, Ivana. Oo nga eh. Totoo naman. Yan lang din ang laman ng isip ko palagi. Kaya ko naman ang mga trabaho, ma'am. Hindi, Dalia. Payagan mo na lang akong tumulong sa'yo. Ang dami mong ginagawa. Hayaan mong makatulong ako. Gusto ko rin namang may magawa ako. Aba, hindi ko naman tatanggihan yan, ma'am. Bukod sa tulong ni Sir Artemis sa pag-aaral ko, may sahod pa ako, di ba? Basta tutulungan kita. Baka sakaling kahit papano, may mapagkaabalahan naman ako. Hindi puro mabibigat ang iniisip ko. Kaya payagan mo na ako, please.
sasabihin ko kay Sir Artemis. Nakakahiya eh. Ako na lang ang magsasabi sa kanya. O sige, kayo po ang mas nakakaalam, ma'am. Pero, di ba sinabi ko na ayaw kong tawagin mo akong ma'am? Pero... Ayoko. Ayoko ng ganon. Ah, Tawagin mo na lang akong Ate Ivana. Iyan ang gusto ko. Nasanay na talaga yung bagong taong yan dito sa lupain ng mga hayop ng ama niya. Hindi na niya maisip na iba ang mundong ginagalawan niya ngayon. Hahanapin ko mamaya ang buwaya at si Sawa. Marami ang magugulat kapag nasilayan siya. Magiging mabait ako sa batang yon. Mabait na mabait. Alam kong ligtas siya. Anong ibig mong sabihin? Sinisiguro ko lang na maayos ang lahat. At ayon sa pagkakaintindi ko, sa mga nangyari mula nang lumitaw ang buhaya dito, napatunayan ko na ang lahat. Anong napatunayan mo? Na ang mga alaga ni Jabla na buhaya at sawa, sila rin yung dinala natin sa farm noon. Ano? Oo, Mama. Si Jabla ang may kontrol sa kanila. Ay, Diyos ko. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka ba nag-aalala sa anak mo? Hindi nila gagalawin si Aris, Mama. Maniwala kayo sa akin. Ador, bukas ng umaga, babalik ka na sa farm, ha? Opo, sir. Oh, bakit parang malungkot ka? Ayaw mo bang bumalik sa farm? Gusto ko, sir. Kasi doon ako komportable. Pero nalulungkot ako dahil hindi ko na may pagpapatuloy ang relasyon namin ni Dahlia. Yan pala ang dahilan kaya malungkot ka. Sabi ko nga sa sarili ko, sir, mag-aasawa na ako. Pasalamat ka na lang at bumalik na ang dating anyo mo. Yung lakas mo. Kasi dati, hindi karapat-dapat yung anyo mo. Dahil iba ang naging itsura mo noon, Ador. Sir naman. Totoo yun. Nagbago ka na. Talagang nagbago ka na, Ador. Di ba, sir? Jabla ang pangalan ng matandang yon. Parang Jablo. At tingnan niyo pa. Ang pangit. Mukhang anak ng bruha. Ano? Hindi nga, sir, totoo. Ba't ka tumatawa, Ador? Ay, sir, tinatawa ko na lang yung pagkalinlang ko, sir. Tama na yung biro mo. Jabla ang pangalan niya. At posibleng anak siya ng Jablo. Sige doon.
Oh, bakit hininto mo ang sasakyan? Eh, sir, natatakot na akong magmanday sa farm, sir. Ano? Please lang, sir. Kayo na lang ang bumalik doon at kunin nyo na lang ako bilang driver nyo, sir. At ikaw ang nagmamando sa akin ngayon, ha? Di naman, sir. Sige. Babalik na ba tayo, sir? Sa totoo lang, natatakot talaga akong magbantay doon. Hindi basta-basta yung matandang jablang yun. Sige, paandarin mo na ang sasakyan. Sir, Ano pang hinihintay mo? Hindi ka pa susunod sa akin, ha? Sabi kong paandarin mo na ang sasakyan. Hindi ikaw ang masusunod, Ador. Opo, sir. Ano pa ang susunod na mangyayari? Pakinggan bukas ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal. Inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo